So, hello guys! For today, gagawa tayo ng cake topper template sa Canva and tuturuan ko kayo kung paano gumawa and bibigay ko na sa inyo tong mga template na to for free. So, keep on watching para malaman nyo kung paano nyo makukuha to. So, first, click mo yung create. Lagay mo dyan A4 na portrait. Yun yung kailangan natin. Ayan. So, i-click mo lang yung A4 portrait. So, bali sa A4 din na photo paper natin to ipiprint and dito tayo magle-layout. So, bali gagawa tayo ng isang malaking cake topper and yung matitirang space, lalagyan na lang natin ng maliliit pa na pwede rin gawing topper. Ayan, pwede mong i-adjust yung laki netong paper natin ha. Eto, meron na akong mga nagawa kanina. Ayan yung mga nagawa ko. And yan, pwede nyo na lang yung i-download and i-print. Pwede nyo ring palitan yung mga names and yung age. Ayan. So, dito na rin ako gagawa para kasama na to sa bibibigay ko sa inyo. So, ayan. Dito sa elements, pwede kayong maghanap ng kahit na anong gusto nyong gamitin for design dyan. Pwede kayong magsulat dyan. Like, hanap tayo ng circle muna para pinaka-base ng design natin. Ayan. Pwede mo yung i-resize sa laki na gusto mo. Pero lalalakihan muna natin para mas makita natin sa pag-edit. Pwede mo ring palitan yung kulay niya. Pwede kang pumili ng solid colors or kagaya nito gradient. Ayan, marami pang ibang gradient na color dyan na pwede mong pagpilian. Like ito, parang orange and pink. Green and yellow. Pero since parang mas bagay sa Huntrix yung blue and pink na parang may pagka-violet na, yan yung gagamitin natin. Dito sa uploads, pwede kang mag-upload dyan ng mga image. Pwede kang maghanap sa Google ng mga pictures. Kaso nga lang, medyo limited yung makukuha mo dito. So, ako nag-edit na lang ako dito sa Photoshop. Ayan, gumawa ako sa Photoshop. Galing din yung image sa Google, pero inayos ko na lang sa Photoshop and ginawa ko siyang PNG files para transparent background na siya and in-upload ko dito sa aking Canva. Ayan, so wala dito yung hinahanap ko, so mag-upload na lang tayo. Meron din akong ginawa kanina dito na parang mga ring na umiilaw. Sa Photoshop ko rin to ginawa. So, gusto kong gamitin to. Ayan. Ayan. So, ilalagay natin yan dito outside netong circle natin. O, diba? Para may mga parang ilaw-ilaw na design siya dyan. So, i-center mo lang lahat ng mga elements mo para pantay-pantay sila. Ayan. And then, meron akong inedit na Huntrix dito. Yun yung ilalagay natin. Ayan. Putol tong image na to eh. Pero inedit ko na lang yan. Pinaghiwa-hiwalay ko yung picture nila and then in-arrange ko ng ganyan. So yan. Pwede mong i-resize yan sa laki na gusto mo. Since inedit ko nga rin yan sa Photoshop, meron na siyang shadow. And then pwede kang mag-search again ng mga elements. Like, try natin tong neon dot. Parang maganda to pang background. Parang mukhang ano ba, mukhang concert, ganun. Mukhang may mga ilaw-ilaw, mukhang stage. So, hanap tayo dito ng mga dots na neon lights. So, kulay green to pero pwede natin yung palitan ng kulay. Piliin natin yung medyo parang umiilaw din yung itsura niya, no? And then, kung nandito siya sa ibabaw, pwede mo i-click yung position and click mo yung backward para mapunta siya sa likod. Ayan, o diba? Maganda. So, next, ayan, i-center lang natin lahat. Ayan, and dahil parang putol nga yung image natin dito sa baba, tatakpan natin yan. Ano bang maganda? Parang neon na rectangle. Try natin kung anong makikita natin.
So, ayan. See all mo lang dyan sa graphics. So, ano ba? Parang gusto ko na lang maglagay ng solid na solid colors ng rectangle. So, ito na lang. Lagyan na lang natin ng neon mamaya. Gawin nating light yung color niya. Kasi maglalagay tayo dyan ng name mamaya. So, ayan. I-resize mo lang. Depende sa gusto mo. Again, imagination mo ang limit. Ayan. Paandarin mo lang yung iyong creativity. So, ayan. Diyan tayo maglalagay ng name later. So, hanap ulit tayo ng neon lines para mayroon pong umiilaw sa gilid. Punta lang sa elements and sa graphics. See all. Ayan. Meron ako nakitang neon line dito. By the way, wag nyong gagamitin yung may mga crown. Yan yung may mga bayad. Kung hindi ka parang naka-premium, hindi mo yan magagamit. Hindi mo ma-save. So, pwede mo i-duplicate yan para dito sa baba, kantayin mo lang. And that's it. So, meron ako ditong in-upload din na Huntrix na logo. And in-edit ko rin yan sa Photoshop para maging parang may shadow siya. Nalagay ko lang dito sa ibabaw. And yan nga, kung nasa front siya, pwede mo siyang i-backward. Click mo lang yung position. And then next, ayan, parang for me okay na to. So, pwede na tayong maglagay ng text. So, first, ayan, wait mo lang yan. Add a heading. Maglagay muna tayo ng age. Let's say, for example, 5. Labas muna natin siya dito. Pwede kang pumili ng font, no? So, ikaw na bahala kung anong font yung gusto mo, yung tingin mo babagay dun sa design mo. So, ito, favorite ko to pang bata, tong text na to, or itong font na to. Yung sugar. Gawin natin siyang white, and pindutin mo tong effects. Pindutin natin yung outline. Pili tayo dito ng outline na medyo parang umiilaw. Ayan. Pwede mong kapalan yung stroke niyan. So, ayan na, meron na tayong number 5. Add ulit tayo ng heading. Name naman yung gawin natin. Ayan, medyo mahaba yung sample name ko. Palitan mo ulit ng font. And more sugar. So, ayan. Lagyan ulit natin ng effects. Outline. Pink ulit, na parang umiilaw. Pwede mo yung adjust yung thickness. And ayan. Pwede mo na lang i-adjust yung size ng mga text. Pwede na natin siyang ilagay dito. And etong 5 or yung age dito natin sa side ilagay. Lakihan natin ng content. Wow, ang ganda na ang design natin. So, pwede pa tayong maglagay ng mga more design. Medyo kulang pa sa design. So, pwede tayong maghanap sa element. Or ito pala yung mga maliliit. Pwede tayong maglagay dito sa space ng maliliit pa. Ayan, so ganyan. Ginawa ko rin yan sa Photoshop. Itong logo lagay din natin. Ayan, pwede nyo pa yung idagdag na pangtusok sa cake. Yung maliliit na yan. Para hindi rin sayang yung space, diba? And then eto. And pwede nyo naman tong i-hand cut. So, ipiprint nyo to sa A4 na photo paper. Bahala na kayo kung gaano kakapal ng photo paper yung gusto nyong gamitin. And that's it. Pwede pa kayo mag-add ng mga design kung gusto nyo. But yeah. Etong mga to, bibigay ko na lang to sa inyo. So, pwede nyo yung i-download. Pwede nyo i-edit yung mga name and age dyan. Pwede nyo i-download and i-print and gamitin nyo na sa cake ng mga Junako. So, yun lang. Sana makatulong to para sa mga birthday ng mga anak nyong favorite, yung Demon Hunter. Don't forget to like and subscribe and comment lang kayo dyan kung meron kayong questions. And yeah, ilalagay ko na lang yung link sa description box kung paano nyo makukuha itong template na to. So, yun lang. Bye! Thank you for watching. Don't forget to love yourself.